Sa simula, nakikita natin ang ating pangunahing bida, na ang pangalan ay Yajiri, na kasalukuyang nasa isang field trip at nakasakay sa bus, ngunit siya ay natutulog. Habang natutulog, napapanaginipan ni Yajiri ang kanyang nakaraan, kung saan nakikita natin ang mas batang bersyon niya na naglalakad sa pasilyo ng isang lihim na pasilidad sa ilalim ng lupa kung saan siya pinalaki na parang isang lab rat, tulad ng sa Stranger Things. Nakikita natin na may mga bala na nagliliparan sa lahat ng direksyon, pero ang ating bida, tulad ni Neo mula sa The Matrix, ay hindi pinapansin ang mga balang ito at nagsisimulang tawagin ang kanyang tagapag-alaga, na tinatawag niyang kanyang ina. Siya ay kilala bilang Miss Sokka, at galit na galit si Yajiri ngayon dahil may kumuha ng bihag ang kanyang ina at tinututukan siya ng baril. Sa sandaling ito, nag-aalala ang kanyang ina at sinasabi kay Yajiri na lumayo, humihingi ng paumanhin sa bata. Sa sandaling ito, sinisimula ng taong may hawak ng baril na kutsain si Yajiri, sinasabi sa kanya na wala siyang kwenta kundi isang ulilang walang natira. Bago pa man kalabitin ng kriminal ang gatilyo, biglang tumingin si Yajiri sa mukha ng gumawa nito at gumamit ng espesyal na kakayahan na biglang pumatay na nagtapos sa buhay ng kriminal, nang hindi man lang siya hinahawakan ni Yajiri. Nagulat dito ang kanyang ina, si Miss Sokka. Pagkatapos, nagbago ang eksena, at bumalik tayo sa biyahe sa bus, kung saan sumisigaw ang isang babae na nagngangalang Tomoka kay Yajiri, sinasabi sa kanya na gumising na dahil ang bus. Sila ay kasalukuyang dinadala sa isang kakaibang mundo, pero hindi pa rin magising si Yajiri. Ilang sandali pa, sa wakas ay nagising si Yajiri at tinanong si Tomoka kung ano ang nangyari habang siya'y natutulog. Sinigawan na naman siya nito, tinatanong kung paano siya nakatulog sa gitna ng isa sa mga pinakamalungkot na pangyayari sa kasaysayan ng sangkatauhan. Pagkatapos noon, napagtanto ni Yajiri na nasa ibang mundo sila kung saan isang nakakabaliw na parang dragon na nilalang ang umaatake sa kanilang bus ng paaralan, at marami ng estudyante ang napatay ng nilalang na galing sa alamat. Sinabi ni Tomoka sa kanya na napakalakas ng dragon at isa-isa nitong inaalis ang mga estudyante. Pagkatapos noon, naghanap si Yajiri ng kahit anong magagamit niya para takutin ang nilalang. Kaya kumuha siya ng mikropono at ibinato ito sa nilalang. Pero syempre, wala itong ginawa sa dragon. Nagalit lang ng sobra ang dragon kay Yajiri, at malapit na nitong wakasan ang buhay nila sa ilang segundo habang nag-iipon ito ng bolang apoy sa bibig nito at kumapit si Tomoka kay Yajiri, natatakot para sa kanyang buhay. Pero bago pa man sila tuluyang bambahin ito, tiningnan lang ni Yajiri ang dragon sa mata, at sa isang segundo, bumagsak ang dambuhalang nilalang sa lupa, nawala mula sa sarili nitong mundo dahil sa payat na batang ito mula sa Japan. Pagkatapos niyang sabihin kay Tomoka na may utang na loob ito sa kanya dahil iniligtas niya ang buhay nito, sinabi ni Tomoka kay Yajiri na kung hindi niya itatabi ang Game Boy niya. Lumayo, hindi niya siya tatantanan, kaya itinabi niya ito. Sinimulan niyang ipaliwanag ang nangyari sa kanilang field trip. Sinabi ni Tomoka kay Yajiri na habang dumadaan ang bus sa isang tunnel, pagkalabas nila, biglang nagbago ang buong tanawin, at nakarating sila sa isang napakagandang parang. Isang hindi inaasahang, bastos at mayabang na diwata na nagngangalang Sean ang lumitaw sa bus at binati silang lahat sa kanyang mundo. Nagalit dito ang punong guro, at pagkasingot niya sa kamay ni Sean, bigla siyang naglaho. Nagbabala siya sa lahat sa bus na ang kanyang kamay ay maaaring magpawalang bisa sa kahit sino, na para bang hawak niya ang Thanos Gauntlet, at kung sila ay, huwag kang makinig. Ipapaamoy niya sa iba ang kanyang mga kamay para malaman kung kaya nila ang kanyang amoy. Pagkatapos, sisimulan niyang kulitin ang buong klase sa bus, sinasabi sa kanilang lahat na siya ay isang SSS rank na salamangkero at ang pinakamakapangyarihang reyna sa isla, at ang kanyang power level ay higit sa 9,000, bilang isang biro sa pop culture. Ngunit walang tumawa, na ikinainis ni Reynang Shin. Sinabi niya sa kanila na mas makabubuting tumawa sila sa kanyang mga biro mula ngayon, o hindi sila magtatagal sa mundong ito. Tinawag niya silang lahat na mga nakakadiring salamangkero na walang kapangyarihan ng mahika, at na matapos mabunyag, bawal nang umiral sa kanyang mundo kung walang mahika, dahil ang buong. Ang punto ng kakaibang mundong ito ay mag-level up, harapin ang bawat estudyante, subukan sila, at malagpasan ang pinakamalakas na nilalang gamit ang kanilang mahika para malaman kung sino ang magiging karapat-dapat na kahalili niya. Sa sandaling yun, pinaningning niya ang lahat sa bus, kasama ang isang 3D stat screen. Dito ay sinabi lang niya sa kanila na malapit nang magsimula ang mga laro,
dahil ang kanilang unang pagsubok ay talunin ang makapangyarihang dragon na hindi pa natatalo ng sinuman. Pero nagreklamo si Tomoka sa Reyna, sinasabing wala man lang siyang stat screen at hindi siya nagniningning katulad ng ibang estudyante. Napansin ni Tomoka na may ilan ding hindi nagniningning, tulad ng sikat at mayabang na babaeng si Shinzaki, isang lalaking nagngangalang Ko, at pati na rin si Yajiri, na mahimbing na natutulog sa buong pangyayari ng paglipat at walang alam na dinala siya sa isang ganap na bagong mundo. Sinasabi ng isa sa mga babae sa buong klase na malapit nang dumating ang dragon. Mukhang higit sa antas 100 ang dragon, kaya't 100 beses itong mas malakas kaysa sa sinuman sa mga estudyanteng ito, kaya natatakot sila at hinihiling sa Reyna na ibalik sila sa Japan. Gayunpaman, ang nakakainis na sikat na atleta sa klase na nagngangalang Yakem, na iniisip niyang siya si Justin Timberlake ng Japan, ay humarap sa klase at sinabi sa kanila na wala silang pagpipilian kundi talunin ang dragon at tapusin ang kanilang unang pagsubok upang maging isang magaling na mage, na siyang gusto niya. Lalong na't binigyan ni Yozaki ang mga estudyante sa pangkalahatang klase ng malalakas na level 1 na kapangyarihan at abilidad. Pagkatapos ng kanyang talumpati, bumaba ang lahat ng may mga espesyal na kakayahan sa boss para hintayin ang dragon at sa huli talunin ang halimaw upang tapusin ang kanilang unang pagsubok sa parallel world. Gayunpaman, sinabi ni General Yozaki sa 4 na kakaibang tao na hindi biniyayaan ng kahit anong mahika na manatili sa boss dahil wala silang maitutulong sa pagtalo ng kahit ano sa mundong ito. Isinara niya ang pinto ng bus, at ang lahat ng iba pang estudyanteng may talento ay nagtungo sa kagubatan at naghintay sa pagdating ng dragon. Sa sandaling ito, lumitaw ang dragon, ngunit gaya ng alam natin, ginamit ni Yajiri ang kanyang nakakabaliw na kakayahan na halos nagpapahintulot sa kanyang maging One Punch Man. Anumang bagay gamit lamang ang kanyang mga mata, kaya mas malakas siya kaysa kay Saitama. Pagkatapos makita ang halimaw na bumagsak sa lupa, tinanong ni Tomoka si Yajiri kung siya ba ang pumatay sa dragon ng ganoon ang hindi man lang hinahawakan, ngunit itinanggi niya ito, sinasabing wala siyang kinalaman doon. Sinabi niya kay Tomoka na wala siyang kahit anong mahika dahil isa siyang malungkot at talunang utako, kaya paano matatalo ng isang tulad niya ang Dragon Boss? Bigla niyang naalala kung paano si Yajiri ang tamad na estudyante na natutulog buong araw, kaya siguro totoo ang sinasabi niya. Pagkababa nila ng bus, napansin nila ang isang bagay na lumilipad sa himpapawid sa itaas. Ito pala ang kanilang mga kaklase, na bumalik para tingnan kung nalipol na ng dragon ang mga estudyanteng walang mahika, ngunit laking gulat nila, patay na ang dragon at nakita nila ang mayabang at nakakainis na si Tomoka at ang tamad na si Yajiri sa ibaba. Pagkatapos nilang lumapag, sinabi nila kay Yajiri at Tomoka ang tungkol sa kanilang astig na mga kakayahan sa mahika mula sa kahanay na mundo. Bawat isa sa mga batang ito ay may tiyak na papel na gagampanan. Ang mataba at chubby na si Damon ay isang manggagamot, si Higashita ay isang makapangyarihan at nagliliyab na bayani, at si Yosaki ay isang necromancer. Naiinis si Damon na buhay si Tomoka dahil hindi niya magawang kulitin ito at gawin itong parang zombie gamit ang kanyang mahika ng pagpapagaling, at kasama ng necromancer, kaya sana niyang ibalik siya mula sa patay. Pero dito, ipinapaliwanag ng lalaki na bumalik lang siya para gamitin ang kakayahan niyang necromancer kay Tomoka para sampilan ang kanyang mga pisngi pagkatapos siyang ibalik mula sa patay, dahil hindi niya siya pinapayagan na hawakan siya sa klase o lumapit sa kanya, kaya baka payagan siya ng bersyon niyang zombie. Pero dito, sinabi ni Tomoka sa lalaki na umalis na at tinawag siyang pinakapangit na tao sa klase, kaya ipinagmalaki niya kung gaano siya kalakas kumpara sa kanya. Ipinakita ang kanyang nakakabaliw na kakayahan sa bolang apoy, at nagbanta kay Tomoka, na hinihiling na hayaan siyang amuyin ang kanyang mga paa, o kung hindi ay alisin silang pareho. Pero sa sandaling yun, sinabi ni Yajiri sa tanggang bata na mas mahina siya kaysa sa iniisip niya, itinuro siya, at sinabihan na mawala na. Nagtawanan silang lahat, akala nila sinusubukan lang silang lokohin ni Yajiri, pero pagkatapos ng ilang segundo, biglang bumagsak ang lalaking hero na may apoy, natalo ni Yajiri nang hindi man lang siya hinahawakan. Pero itinuro ni Yajiri ang salamangkero, at nawala rin ito katulad ng hero, at ang natira na lang ay ang matabang healer, na sinubukang pagalingin ng dalawa niyang kaibigan, pero hindi gumagana ang revival o healing magic sa mga taong tinutukoy ni Yajiri dahil sa kanyang kapangyarihan. Pagkatapos sabihin ni Mr. Fatty kay Yajiri kung gaano kadaya ang kapangyarihan niya.
At na baka ito ang pinakamakapangyarihang bagay sa buong mundo dahil kayang patayin ni Yajiri ang kahit ano sa isang tama. Sinabi ni Yajiri sa maliit na mayabang na duwende na mayroon ng isang bagay sa mundong ito na kayang sumalungat sa kanyang kakayahang pumatay agad, ngunit siguradong hindi siya iyon. Pagkatapos nito, sumuko na siya at sinubukang makipagkaibigan kay Yajiri, lumalapit sa kanya na may mabuting hangarin. Ngunit alam ni Yajiri kung kailan may gustong pumatay sa kanya, at ipinaliwanag na ang isa pa niyang kapangyarihan ay isang espesyal na pakiramdam upang malaman kung may gustong umatake sa kanya. Dahil dito, napaupo ang batang manggagamot sa lupa, at nagmakaawa sa demonyong Panginoon ng mundong ito na alisin si Yajiri dahil masyado siyang malakas para sa kahit sino. Para pangasiwaan. Pagkatapos tanungin ni Yajiri ang maliit na geek kung bakit siya isang balisa, at kung ano ba ang isang Demon Lord, sinabi ng manggagamot kay Yajiri na hindi ito ang unang beses na siya ay muling ipinanganak sa mundong ito. Ipinaliwanag niya kung paano, hindi pa gaanong katagal, siya at ang kanyang dalawang kaibigan ay ipinatawag dito sa isang kaharian para talunin ng Demon King, ngunit nabigo sila, kaya ipinadala silang muli dito. Ngunit pinawi na ni Yajiri ang kanyang buong grupo, kaya silang lahat ay tiyak na mapapahamak. Gayunpaman, hindi siya pinaniniwalaan ni Yajiri dahil hindi niya nakita kailanman na lumiban siya o ang iba pa sa mga araw ng klase. Sinabi sa kanya ng manggagamot na yun ay dahil, sa mahiwagang mundo, tila narito na sila sa loob ng ilang buwan. Ngunit habang sila ay naglalakbay, pabalik sa Earth sa tunay na mundo sa Japan, ilang oras lang silang nawala, kaya parang nagsisinungaling siya. Gayunpaman, naghahanda si Yajiri para tapusin ang buong kinabukasan ng batang ito, pero nangako ang bata na magiging tapat niyang lingkod, gagabay sa kanya sa kabilang mundong ito, at tutulungan siyang hanapin ang Demon Lord. Pagkatapos noon, sinabi niya kay Tomoko na kailangan nilang hanapin ang Demon King na ito at tapusin na para makabalik na siya sa mundo nila, at sa wakas ay makapagpahinga ng payapa at tahimik kasama ang mga video game niya at Hot Cheetos anime recaps. Gayunpaman, nagulat si Tomoko na tinutulungan siya ni Yajiri. Sinabi niya sa dalaga na pinoprotektahan lamang niya ito dahil naaalala niya ang lambot ng dibdib nito noong sinubukan niya siyang gisingin sa bus, na ikinagagalit niya dahil akala niya ay mabait lang itong tao at walang ibang intensyon. Pero, gusto ni Yajiri ang malalaki at matatabang dibdib tulad nating lahat, at talagang isa siyang lalaking may panlasa. Sa kabilang banda, nakikita natin si Seiga na di mapakali sa kanyang kama habang hinihintay niya ang kanyang tagapaglingkod, si Yuchi, na magulat sa kanya. Ipinaliwanag niya na 4 na tao ang namatay sa unang pagsubok ng pantas, kabilang ang 2 walang biyaya at 2 may kakayahang S-rank. Nagulat si Shin saglit, pero nagpasya siyang magpabukas na lang tulad ng ginagawa ninyo sa inyong mga takdang aralin at sinabi niyang tiyak na. Isang bagay na dapat ikabahala bago muling humiga. Pagkatapos noon, nagpasya sina Yajiri at Tomoko na pumunta sa kalapit na bayan para tingnan kung maaari nilang makita ang kanilang mga kaklase. Dumating sila bago magsara ang mga pintuan ng lungsod at nakapasok sila, kahit na hindi nila alam ang wika ng mundong ito. Hindi nagtagal, isang mataas na opisyal ang lumapit sa kanila, at lumalabas na marunong siyang magsalita ng kanilang wika. Ipinaliwanag ni Yajiri na nahiwalay sila sa kanilang grupo at hinahanap nila sila ngayon. Sabi ng mayabang na opisyal na inutusan siyang huwag makialam sa mga kandidato ng pantas, pero wala ring pumipigil sa kanya na tulungan sila. Sabi niya, ang kanilang mga kaklase ay naroon na. Nagpatuloy sila sa kanilang susunod na destinasyon, at yun lamang ang handa niyang ibigay sa kanila. Pero tiningnan niya si Tomoko at sinabi na siya lamang ang maaaring manatili sa kanyang lugar para sa gabi kung gusto niya. Agad namang hinawakan ni Tomoko ang kamay ni Yogi at tumakbo palayo doon, nagsasabing hindi na salamat. Tinanong siya ni Yajiri kung anong problema, at sinabi niyang nag-aalala siya na baka ipadala niya ang opisyal sa kabilang buhay dahil sa kanyang pagiging bastos. Sinabi ni Yajiri sa kanya na huwag siyang umaktong parang isa siyang baliw na mamamatay tao, pero sinabi niyang nagtataka siya na hindi niya alam na yun mismo siya. Gayunpaman, nagsimula silang tumingin sa mga estruktura at mga tao ng mundong ito ng pantasya hanggang sa makasalubong nila ang isang cute na babaeng pusa na nagngangalang Miyuna. Nag-aalok na tumulong ng libre. Tinanong nila siya kung bakit niya ginagawa yon, at ipinaliwanag niya na ang layunin niya ay makipag-date sa isang karapat-dapat na kandidato sa pagiging pantas, kaya sinusubukan niyang makipagkaibigan sa maraming lalaking kandidato mula sa pagsusulit sa pagiging pantas hanggat maaari.
Sabi niya narinig niyang madali silang mahulog sa mga babaeng mukhang pusa na katulad niya, at karaniwan ay talagang malakas at mayaman din, kaya umaasa siya sa kanyang lahi at cute na mukha. Nagpasya silang sumama sa kanya habang ipinapakita niya sa kanila ang paligid, at napabili rin si Tommy Chika ng maraming damit, ngunit pagdating ng gabi, nangyari ito tulad ng inaasahan ni Yajiri. Nalaman nila na ang babaeng mukhang pusa ay talagang bahagi ng isang grupo ng magnanakaw na pumapalibot sa kanila, na planong ipagbili sila bilang mga alipin para pawiin ang stress. Matapos kumpirmahin na may masama silang binabalak, sinimulan ni Yajiri ang patayan sa pamamagitan ng pagsasabi sa lahat ng nasa likod niya na mamatay, at pagkatapos ay sinimulan niyang isa-isahin ang mga nasa harap, sinusubukan ang kanyang kakayahan sa kanila. Sinusubukan niya kung kaya niyang magdulot lamang ng pagkasira sa ilang bahagi ng kanilang mga katawan, sa halip na tuluyang patayin sila, at patuloy niya itong ginagawa hanggang sa matira na lamang ang babaeng pusa at ang pinuno ng magnanakaw. Pagkatapos noon, sinubukan niya ang ilang mga nakaantala na kakayahan sa pamamagitan ng pagsasabi sa kanila na mamatay at hinayaan silang tumakbo ng kaunti bago gumana ang kakayahan, at pareho silang napahamak din. Pagkatapos niyang asikasuhin sila, nagpasya silang dalawa na tumakas ng palihim, ngunit hinarang sila ng mga kabalyero sa lugar, at ang kanilang pinuno. Tinanong ni Edelgard kung ano ang nangyari sa loob, at ibinunyag na nakita nilang bumagsak ang mga lalaki sa paligid nila ng biglaan. Tinanong ni Yajiri kung bakit hindi sila tumulong kung nakikita naman nila, at sinabi niyang balak niya sanang sundan sila ng mabihag, hanapin ang mga masasamang loob na yun hanggang sa kanilang base, at hulihin ang kanilang pinuno. Sinabi rin niyang huwag silang magmataas dahil lamang pinagpala sila ng proteksyon ng santo, na nagiging dahilan upang hindi sila tabla ng mga atake mula sa kanila. Saka lang nagsalita ang kanyang bise-kapitan at sinabing ayon sa kanyang kakayahan sa pagtatasa, walang dalang biyaya ng santo ang dalawang ito. Nang marinig ito, sinabi ng kapitan na mahirap pala, maniwala na sila ang may kasalanan kung bakit nagkabulagsak ang mga taong yun at pinapalaya sila. Ang bise-kapitan ay humihingi ng paumanhin sa pagdulot ng abala sa kanila, at dinala sila sa isang marangyang hotel para magpalipas ng gabi, bilang pagpapakita ng kanyang pasasalamat sa pagiging mapagpatawad. Sa hotel, si Yajiri ay nagpareserba ng dalawang magkahiwalay na silid para sa kanila. Pagpasok pa lang ni Chika sa silid, iniisip niya kung may pagtingin ba sa kanya si Yajiri. Sa sandaling yun, nakaramdam siya ng malamig na hangin at tumingala at nakita ang isang matabang multo na lumulutang sa hangin. Sa una, nagulat si Tomoko, ngunit tinitigan niyang mabuti ang mukha ng multo, at nagtataka kung ito ba ang kanyang nakatatandang kapatid na babae. Ngunit nagsalita ang multo at sinabi na ang pangalan niya ay Makoko, ang manugang ng mga nagtatag ng eskwelahan ng Dana at isang malayong ninuno ni Tomoko. Idinagdag din niya na siya ang kanyang gabay na espiritu at tungkulin niyang ibalik ang lahi ng eskwelahan ng Dana. Tanong ni Tomoko kung bakit hindi siya nagpakita noon pa, at sagot ni Makoko na natatakot siya kay Yajiri dahil baka siya ay mawala kung magulat ito at aksidenteng magdesisyong alisin siya. Pagkatapos ay hiniling niya kay Tomoko na ipaliwanag ang kanyang pagkatao kay Yajiri kinabukasan, para makapagpakita siya ng walang alala. Sinabi rin niya na poprotektahan niya si Tomoko laban sa mga banta ng mga nilalang na hindi nakikita, at siya rin ang pumihil kay Tomoko na makuha ang basbas mula sa santo, dahil kung tatanggapin mo ito, magiging sunod Sanyeon ka niya. Dagdag pa niya na ang hiling niya ay makabalik si Tomoko sa kanyang tunay na mundo, at para magawa yon, ipapasa niya ang sekretong teknik at kakayahan ng kanyang pamilya, para makipaglaban din siya para sa kanyang sarili. Kinabukasan, nagising si Tomoko at nakasalubong si Yajiri, tinatanong kung hahabulin na ba nila agad ang kanilang mga kaklase. Sa mismong sandaling yon, lumapit sa kanila ang konsyerhe at nagpakilala bilang Celestina. Lumalabas na ang hotel na ito ay isang primera klaseng establishmento para sa mayayaman, inaasikaso ang kahit anong hiling nila basta kaya nilang bayaran ito. Humingi ng tulong si Yajiri sa kanya para hanapin ang kanilang mga kaklase. At binibigyan sila nito ng mapa ng maharlikang kapital at 2 tiket para sa tren patungo roon. Sabi niya, ayon sa kanilang impormasyon, ang kanilang mga kaklase ay naglalakbay patungo sa kapital sa pamamagitan ng kagubatan habang lumalaban sa mga halimaw doon para tumaas ang kanilang mga antas. Ibinibigay rin ni Yajiri sa kanya ang lahat nilang ginto at mahahalagang bagay para ipuhunan sa isang uri ng mataas na tubo, at naghanda siya ng ilang bagay,
kasama ang charger para sa Nintendo Switch ni Yujiri at mga salin, para tulungan sila sa kanilang paglalakbay. Pagkatapos noon, sumakay sila sa tren at nagtungo sa kapital. Sa kanilang paglalakbay, ikinukwento rin ni Tom Ake kay Yujiri ang tungkol sa Makoko, at nagpapahinga sila. Naupo si Tom Ake sa tabi ni si Yujiri habang tumatakbo ang sinasakyan niya, nagtataka tungkol sa kanilang mga kaklase. Bigla, hinawakan ni Yujiri, at yumuko sila ng may tumamang malakas na atake na sumire sa bubong sa itaas nila sa isang bagsak. Isang konduktor ng tren ang humihiling sa lahat na kumalma at pumunta sa ligtas na lugar habang nakikita nila ang isang robot na alien na tinatawag na aggressor na sumasalakay sa kanilang mundo at nakikipaglaban sa isang pantas na nagngangalang Sano. Ang kanilang laban ay parang hindi galing sa mundong ito, na bawat isa sa kanila ay nagpapalitan ng mga atake na kaya magpatag ng bundok. Tanong ni Tomochika kay Yujiri kung papatayin niya silang dalawa dahil nakaharang sila sa kanya, pero sabi niya hindi yun dahilan para pumatay ng isang tao. Sabi niya kailangan niyang magtakda ng malinaw na pamantayan kaya niya hindi na uuwi sa pagpatay ng mga inosenteng tao dahil lang sa maliliit na bagay tulad ng pagkainis, dahil hindi yun makatarungan. Hindi nagtagal, dinala sila ng labanan sa pagitan ng pantas at ng mananalakay malapit sa Yujiri. Ang pantas, dahil mayabang, ay pumatay ng maraming pasahero sa likod nila. Sinasabing sila ay nadamay lang sa kanilang laban at dapat magbigay galang sina Yujiri at Tomochika sa kanyang dakilang sarili. Kinainis ito ni Yujiri kaya't pinahinto niya ang buhay ng pantas, at nakita ito ng mananalakay kaya't natakot siya sa kanya. Sumuko siya ng tuluyan sa bida at nag-alok na tumulong sa anumang paraan. Tinanong siya ni Yujiri tungkol sa mga paraan para makabalik sa kanyang dating mundo, at sabi ng robot, ang alam lang niya ay kung paano bumalik sa sarili niyang mundo at hindi siya pwedeng isama dahil masyadong delikado doon, at saka, hindi niya dala ang tunay niyang katawan dito, kaya hindi rin siya pwedeng maglabas ng mga bagay mula sa mundong ito. Dagdag pa niya, sinabi niya kay Yujiri na kung mayroon siyang sapat na mana at tamang coordinates, siguradong makakabalik siya sa tunay niyang mundo. Sabi ni Yujiri ay ayos lang at hiniling nagabayan siya kapag nakuha na niya ang mana at coordinates, at masayang sumang-ayon ang robot na sulitin yun. Humingi rin si Moko sa robot ng sandatang nagpapalit anyo para tulungan si Tomochika sa kanyang mga laban. Samantala, nakikita natin ang mga kabalyero sa dalhin ng lungsod ang isa sa mga tauhan na nawalan ng paningin matapos siyang patayin ni Yujiri sa isang immortal na vampirang pantas na nagngangalang Lane. Sinusubukan niyang pagalingin ang mata sa pamamagitan ng pagbuo ulit nito mula sa simula, pero hindi nito nababalik ang gamit. Sinubukan din niyang gawing tauhan niya ang gun sa pamamagitan ng pagkakagat sa leg nito, pero hindi rin ito gumana. Pero may biglang sumugod sa kanilang silid at lumalabas na isa itong bayani na dapat lumaban sa mga halimaw at mananalakay. Sinabi ng bayani na dapat niyang wakasan ang paniniil ng pantas at ginamit ang kanyang espesyal na atake na tinatawag na Plane and Two Towers para pasabugin ang buong lugar. Pero wala itong epekto sa vampirang pantas dahil sinabi niya na kung ganoon lang kadali siyang wakasan. Kung mas maganda ang buhay. Sabi niya rin na masyado siyang naiinip para asikasuhin siya at basta na lang niya itong pinalaya sa kanyang tore nang hindi pinapatay. Pagkatapos noon, inutusan niya ang mga kabalyero na hanapin si Yujiri at alamin kung nasaan ito. Pagkatapos, nagpunta siya para makipagkita kay Sage Sean at kinausap ito tungkol sa lalaking may kakayahang pumatay ng isang iglap. Sinabi ni Sean na mas gusto niyang huwag makialam si Lane sa mga pagsubok para sa kandidato ng pantas, pero kung aalisin niya ang kalamidad na tinatawag na kadiliman para sa kanya, papayagan niya ito. Pumayag si Lane at inutusan ng kanyang commander ng hukbo, ang immortal na si Masayuki, na pumunta sa Hanabusa City dahil baka kailanganin niya sila doon. Samantala, nakita natin si Ayaka at Tak-iki, patungo sa pinakamalapit na lungsod mula sa kanilang aksidente sa tren, na siya ring Hanabusa, at mukhang isang napakamodernong lungsod na may matataas na skyscraper at mga gusaling kahawig ng modernong Hapon. Habang naglalakad, napansin ni Moko na sa halip na protektado ng pisikal na pader, ang lungsod ay napapaligiran ng isang proteksyon na harang na pumipigil sa mga halimaw na makapasok. Di nagtagal dumating sila sa first-class hotel na nirekomenda ni Celestina. Pagpasok nila, nagkataon na nakilala nila ang isa sa kanilang mga kaklase na si Yuki, na ngayon ay nakasuot ng mga kasuotang pantasya. Tinanong siya ni Tomochika kung ano ang ginagawa niya doon, dahil dapat ay nasa gubat pa rin ang iba na nagpapalakas,
ngunit sinabi niya. Hiwalay siyang kumikilos sa kanila dahil mayroon siyang mas mabisang paraan para umangat. Ipinakilala niya ang kanyang mga babaeng bodyguards na pinili niya mula sa kanyang napakaraming girlfriend. Nagtataka si Yogiri kung ano ang binabalak niya, at ipinaliwanag ni Tomochika na palagi siyang sikat sa mga babae dahil sa kanyang hitsura, pero parang may iba pa. Sa mismong sandaling yun, humarap si Yuki sa kanya at tinanong kung gusto niyang maging kanyang babae, na ikinatuwid niya ng sobra. Tinanong niya kung bakit ganoon na lang ang tiwala niya sa sarili, at ipinaliwanag niya na pinagpala siya ng isa sa pinakamalakas na uri sa mundong ito, na kilala bilang Dominator, na nagpapahintulot sa kanya na gawing lingkod ang mahihinang kalaban. Lumalabas na noong nagpapalakas si Yuki at ang ibang kaklase sa gubat, iniiwasan siya ng lahat dahil sa klase niya, pero nilapitan siya ni Arto at ipinahayag na mayroon siyang klase na tagapayo. Ikinwento niya ang mga nakatagong detalye ng kanyang Dominator skill at nagmungkahi ng plano na naisip niya pagkatapos panoorin ang The Rising of the Shield Hero. Sinabi niya na bumili siya ng mabababang antas na alipin at pagkatapos ay ipaglaban sila para sa kanya para magkaroon ng karanasan para sa pag-level up. Ang ganitong uri ng sistema ng pagpapalakas ay tumugma sa kanyang pagnanais na magkaroon ng sariling harem at humantong sa ganitong sitwasyon. Pagkatapos siyang pakinggan, tinanggihan ni Tomochika sa kanya at sinasabi niyang mananatili siya kay Yogiri, at sabay silang umaalis. Samantala, nakikita natin ang bampirang si Sage Lane sa isang labanan kasama ang mananalakay na tinatawag na kadiliman. Nagpas siyang magpahinga si Yogiri, at natulog siya ng 3 araw habang hinihintay siya ni Tomochika sa kanyang silid sa buong panahon. Habang ginagawa yon, sinabi ni Moko sa kanya na mayroong nagmamasid sa kanya na may masamang balak, at nagpasya siyang gisingin si Yogiri at hilingin sa kanya na pumunta sa kanyang silid. Lumabas si Yogiri, ginamit ang kanyang kakayahang makakita ng galit, at pagkatapos ay tinamaan ang pinakamahinang bodyguard ni Yuki, si Erika, gamit ang kanyang agarang kamatayan. Pumasok siya sa silid ni Tomochika at sinabi sa front desk ng hotel na may isang babaeng bumagsak sa ang pasilyo sa palapag niya. Kasabay nito, nakikita rin natin ang immortal na puso ni Lane na nagwawala sa mga lansangan ng lungsod, sinasagasaan ang mga sibilyan at ginagawang mga zombie, ginagawa silang bahagi ng kanyang hukbo. Samantala, napansin ni Yuki na nawala ang signal ni Erika at nagtataka kung ano ang nangyari sa kanya. Pinadala niya ang 2 niyang bodyguard para bantayan si Tomochika habang nililinis niya ang isang dungeon na 15 palapag ang lalim sa pamamagitan ng paggawa sa mga talunang halimaw na kanyang mga alagad. Sa kabilang banda, nagdesisyon sina Yogiri at Tomochika na umalis ng hotel para iwasan ang anumang laban kay Yuki, ngunit tinambangan sila ng pinuno ng kanyang bodyguard. Si Riza, isang bruha ng yelo. Sabi niya naroon siya para kunin si Tomochika at pareho silang nagyayelo sa matigas na yelo, pero pinatay ni Yogiri ang yelo gamit ang kanyang kakayahan, kaya madaling basagin ito. Labis itong ikinagulat ni Riza, at sinubukan niyang bumigkas ng isa pang salamangka, pero pinatay ni Yogiri ang salamangka at pagkatapos ay pinatay rin ang kanyang tungkod, dahilan para siya ay mapaluhod. Pagkatapos siyang talunin, tinanong siya ni Yogiri kung kaya niyang gumamit ng mahika ng walang tungkod at kung mayroon siyang ibang mga tungkod. Sabi niya siya ay isang dalubhasa sa tungkod at sa pamamagitan lamang ng mga tungkod siya nakakagamit ng mahika, at may dala siyang maliit na reserba sa kanyang mga kahon ng kayamanan. Sinabi rin niya na sa kanila ang tungkol sa utos ni Yuki na hulihin si Tomochika. Sa sandaling ito, inatake sila ng isang manyika na gumagapang sa pader. Ngunit pinabagsak ito ni Tomochika gamit ang kanyang mga kasanayan sa martial arts, na nagpakita dahil sa impluwensya ni Moko. Lumalabas na sila ang isa pang bodyguard ni Yuki, ang mga manyika ni Chelsea, at tinanggal ni Yogiri ang karamihan sa kanila gamit din ang kanyang kakayahan. Sa sandaling ito, sinubukan ni Riza na sorpresahin sila gamit ang isang maliit na tungkod na nagkukunwaring hairpin, ngunit pinabagsak din ito ni Yogiri gamit ang kanyang kakayahan. Pagkatapos nito, lumabas sila upang pigilan din si Chelsea sa pakikipaglaban, at ibinigay niya ang lahat ng impormasyong alam niya tungkol kay Yuki at sa kanyang plano. Nakita ni Riza at Chelsea na natalo. Nagpasya si Yuki na ilabas sila gamit ang maraming ipis na kontrolado niya gamit ang kanyang abilidad bilang dominador. Pinapante niya ang mga ito para umatake sa dalawa, ngunit ginamit ni Yogiri ang kanyang Wi-Fi surveillance hack para mahanap siya at talunin sa loob ng piitan.
Sa kabilang banda, nakita natin ang natitirang mga bodyguard ni Yuki, sina Euphemia at Stephanie. Habang iniisip ni Stephanie kung ano ang gagawin niya ngayong wala na siya sa ilalim ng kontrata niya, nagpasya siyang manatili sa kanyang tabi at umiyak ng ilang sandali. Samantala, lumabas si Euphemia sa piitan at nagtaka kung bakit napakaraming liwanag na nagmumula sa pasukan. Pagkalabas niya, natagpuan niya ang sarili sa isang disyerto at saka lumingon upang makita ang dilim na lumalamon. Ang lungsod, na nag-iwan lamang ng buhangin. Nakita rin niya si Lane na lumilipad sa langit, na nagsasabing walang saysay ang kanyang mga atake sa walang hugis na kadiliman at wala na siyang magagawa para pigilan ito. Lumipad pababa si Lane, gumamit ng mahika sa kanya, ginawa siyang tagasunod, at pinilit siyang sabihin lahat ng alam niya. Samantala, lumabas ng hotel sina Yogiri at Tomochika at nagtataka kung ano ang nangyayari sa labas, dahil naging mga zombie ang mga tao sa paligid nila at may sumisigaw sa loudspeaker na magsisimula na ang zombie party. Nagpasya silang dalawa na tumakas sa lungsod, habang sinabi ni Leon kay Euphemia na gusto niyang malaman kung mapapatay ba siya ni Yogiri gamit ang kanyang kakayahan. Kasabay nito, nakikita natin ang pinuno ng kumpanya ng mga immortal na nakikipag-usap sa mayor ng lungsod, na nagngangalang Rylde, na lumalabas na isa ring tauhan ni Leon. Hinihiling ni Masayuki kay Ryota na ibigay ang susi ng lungsod, isang utos mula sa pantas na si Leon, at pagkatapos ay ginagamit ang mga pampublikong speaker para ipaalam sa mga distrito ng lungsod na hinahanap niya ang dalawang tao na ito. Ipinapakita ang mga litrato ni Yogiri at Tomo sa lahat ng screen sa lungsod. Sinabi niya sa kanila na kung gusto nilang mabuhay at hindi maging zombie, kailangan nilang kumilos ng mabilis dahil sinarhan din niya ang lungsod gamit ang isang harang gamit ang susi. Labis itong ikinagalit ni Ryle dahil pinaghirapan niyang pagyamanin ang lungsod na ito, ngunit wala siyang magawa laban sa mga utos ni Leon ngayon. Sa lahat ng humahabol sa kanila, nagpasya si Yogiri na pumunta sa plaza ng lungsod para makipag-usap mismo kay Masayuki. Pagdating niya doon, sinabi niya rito na ibaba ang harang dahil gusto nilang sumakay ng tren at pumunta sa kabisera ng kaharian. Pero tinanong sila ni Masayuki kung alam ba nila ang sitwasyon nila habang itinataas ang kanyang hukbo ng mga sundalong undead. Sabi niya na ang mga patay na ay hindi na mapapatay, pero basta na lang ipinasya ni Yogiri na mamatay rin sila gamit ang kanyang kakayahan. Labis itong ikinagulat ni Masayuki, at tinanong kung paano yun nangyari. Ipinaliwanag ni Yogiri na ang pinakagandang paraan na siya ang nagdedesisyon kung patay na ang isang bagay o hindi. Pagkarinig nito, nagalit si Masayuki at sinabing walang paraan na ang isang kakatwang kakayahan ay umiiral sa mundong ito habang nag-uumpisa siyang magbagong anyo bilang kanyang vampirang lobo, ngunit pinatigil lang siya ni Yogiri sa kalagitnaan ng kanyang pagbabagong anyo. Sinabing hindi niya kailangang maghintay na tapusin ang pinaka-nakakainis na anime trope na lalaking masama ang kanyang pagbabago. Pagkatapos ay bumaling siya kay Rylde at tinanong kung maaari niyang ayusin ang harang at kung bakit sila pinagtutulungan ng lahat. Ipinaliwanag niya na sila ay nasa lupain na kontrolado ng pantas, si Leon, at hindi niya alam kung bakit siya nakikialam sa pantas at sa pagsasanay na pagsubok. Sa sandaling ito, napansin nila ang mga taong bayan na naglalakad papalapit sa kanila na tila inaalihan ng isang bagay. Sabi ni Tomochika, tila kinokontrol sila ng isang uri ng espiritual na koneksyon, at sabi ni Rylde, kung ganoon, kaya niya silang protektahan gamit ang harang ng lungsod. Ngunit sa kanyang pagkabigla, hindi gumagana ang harang. Tila nakikialam si Leon mismo dito. Dahil dito, sinimulan ng mga sibilyan na atakihin si Yogiri at nagsimulang bumagsak sa paligid niya na parang mga gamugamong patay habang automatikong pinapadala sila ng kanyang kakayahan sa kabilang buhay. Napansin ni Yogiri kung gaano kahirap para sa mayor ang makita silang mamatay at sinabi sa kanya na lumapit malapit maliban kung gusto niyang masaktan sa kanila. Sabi niya, parang sinusubukan ng isang tao kung hanggang saan ang kaya niya at may nangyari na ring ganito sa kanya noon. Kasabay nito, nakikita natin si Leon na tinitingnan ang syudad mula sa malayo kasama ang kanyang bagong kasambahay. Habang papalapit ang dilim sa kinaroroonan ni Yogiri, lumilikha siya ng kopya ng kanyang sarili na walang anumang alaala tungkol sa kanya at sinasabi rito na umakyat sa langit, dumami, at pagkatapos ay atakihin ang syudad kung may makita silang kakaiba, gaya ng pag-atake sa dilim o biglang pagkawala nito. Sabi niya dahil walang alaala kay Yogiri ang mga kopyang ito, ang mga atake nila ay hindi dapat lumikha ng anumang uri ng galit laban sa kanya,
At kahit na matagpuan niya sila gamit ang kanyang paraan ng pagmamasid gaya ng pagkatagpo niya sa kanya, hindi niya dapat masaktan ang kanyang tunay na katawan dahil iba ito sa mga clone. Sa kabilang banda, nakikita natin na napansin ni Yogiri at ng iba pa ang kadilimang papalapit sa kanila, ginagawang buhangin ang lahat ng madaraanan nito. Nagtataka ang lahat kung paano ito haharapin, ngunit sinabi ni Yogiri na papatayin niya lang ito gamit ang kanyang kakayahan, na nagpapawalang bisa sa kadiliman. Ngunit bigla, nagsimulang bumagsak mula sa langit ang mga pulang atake na parang bulalakaw, na sumisira sa lungsod. Ginagamit ni Tomochika ang kanyang matalas na paningin at, sabi nila parang babaeng pula ang buhok na nakapulang damit. Kinumpirma ni Ryota na si Sage Leon nga iyon at nagtataka kung bakit niya ito ginagawa, nawawala na ng respeto sa kanya. Nag-iisip sila kung paano haharapin ang pag-atake na ito ngayon. Dahil sabi ni Yogiri masyado raw silang mabilis para makita niya at gamitin ang kanyang kakayahan, at wala rin silang ipinapakitang galit na pwede niyang masundan. Kung mapapanto lang nila siya para direktang puntiryahin siya, saka lang niya siya maaaring atakihin pabalik gamit ang kanyang kakayahan. Iminungkahi ni Ryota na pumunta sila sa malawak na parke, na malamang nasusunod na atakihin, ayon sa datos na sinusuri niya, salamat sa abilidad niyang bird's eye view na nakuha niya mula sa pagiging mayor. Pagkatapos ay itiniliporma niya sila sa parke gamit ang kanyang autoridad bilang mayor at nawala. Ilang sandali bago umatake ang kopya ni Leon sa kanila. Napansin ito ni Tomochika sa tamang oras para matukoy at alisin ni Yogiri gamit ang kanyang kakayahan. Ipinagtanggol din niya sila mula sa pagsabog, gamit ang kapangyarihan ng kanyang espiritong tagapag-alaga at ang nagbabagong material na nakuha nila mula sa higanteng robot. Samantala, nakita natin si Leon na nakikipag-usap sa kanyang katulong, na nagbubunyag na lahat ng kanyang mga tao-tauhan ay natalo ng kakayahan ni Yogiri. Sabi niya kailangan na lamang niyang gumawa ng mga tao-tauhan na may ibang alaala para hindi niya masabat lahat ng sabay. Ngunit laking gulat niya, ang kanyang tunay na katawan ay namatay sa kanyang mansyon, na humantong sa kanyang lubos na pagkawala. Bago siya'y nahuhulog, nakakaramdam siya ng ginhawa na ito na ang magiging paraan niya para magkaroon ng bagong buhay, gamit ang isa sa kanyang mga biologically created na experimental na katawan nang wala ang anumang alaala niya. Sa sandaling ito, nakita natin ang isang batang babaeng kulay rosas ang buhok na nagising sa isang kabaong sa kung saan man sa isang mansyon. Dinampot niya ang isang display stone na naglalaman ng huling mensahe ni Leon. Sinasabi ng mensahe kung sino siya, kung paano niya gustong mamuhay, at kung paano wala siyang anumang alaala niya para hindi maapektuhan ang kakayahan ni Yogiri. Bumalik sa lungsod, nakita natin sina Yogiri at Tomochika na bumalik kay Ryota, isiniwalat na natalo nila ang Sage at nagtatanong kung mayroon ba siyang anumang ikinababahala. Sinabi niya na wala siyang paggalang sa isang taong nanakit sa kanyang mahalagang mga sibilyan at binibigyan sila ng dekalibreng panseguridad na sasakyan ng militar para makapaglakbay patungo sa maharlikang kapital. Sa loob ng sasakyan, tinanong ni Tomochika si Yogiri kung siya ba dapat ang magmaneho, ngunit sinabi niyang lagi siyang sumasalpok kapag naglalaro ng mga racing game, kaya napapayag si Tomochika na siya na lang ang humawak ng manibela. Sabi ni Moko dapat kaya niyang magmaneho at magpatakbo ng lahat ng uri ng sasakyan at armas, salamat sa kanyang likas na talento bilang tagapagmana ng eskwela ng Denura, na hindi niya maintindihan, pero sumunod na lang siya. Habang nangyayari ang lahat ng ito, nagkaroon tayo ng kaunting sulyap kung ano ang ginagawa ng ibang mga kandidato sa pagkapantas sa gubat. Tinatapos ng kandidato na samurai na nagngangalang Reiko, pumapatay ng mga halimaw sa buong araw at bumabalik sa kanyang kampo, kung saan natagpuan niya ang estudyanteng Amerikanong ninja, si Carol, na hawak ang kanyang telepono. Tinanong niya kung ano ang ginagawa nito sa kanyang kampo na may hawak na kanyang telepono, at ipinaliwanag ni Carol na nakita niya itong nawawala sa kagubatan at narito para isauli. Ibinunyag din niya na ginawa niyang hanapin sa mga app niya kung ano ang ginagamit nila para subaybayan si Yogiri. Lumalabas na sila ay dalawang especially iyan ng gobyerno mula sa Japan at Amerika, ayon sa pagkakabanggit, na sumali sa klase ni Yogiri para bantayan siya. Gumagamit ang mga Amerikano ng satellite para tingnan siya sa totoong mundo, pero wala itong silbi dito, kaya tinitingnan ni Carol kung ano ang ginagamit ng mga Hapon. Dahil nasa pangangalaga nila siya. Binuksan ni Reiko ang kanyang app at, sa kanyang pagkasindak at pagkabahala, ipinapakita nito na ang unang pintuan patungo sa Alpha Omega ay nagbubukas sa kabilang dako ng mapa.
Nakita natin si Tomochika na nagmamaneho ng napakabilis, kumakaliwat kanan sa mapanganib na daan sa bundok para makarating sa kabisera. Sa huli ay nakita niya ang isang malaking bato na nakaharang sa daan at nagpasya siyang huminto habang nakatingin kay Yogiri, na nakatulog sa kabila ng lahat ng kanyang sigaw sa napakabilis na biyaheng ito. Sa sandaling ito, nakita natin ang pinapangarap ni Yogiri habang bumabalik tayo sa kanyang pagkabata. Noong unang nakilala siya ng babaeng empleyadong ito, binigyan siya ng kanyang pangalan, Yogiri, at tinuruan siya kung paano makipagkamay sa iba. Ang babaeng ito ay pinangalanang Asaka Takato, at nakikita natin siyang lumalagda sa isang kasunduan habang kinakapanayam para sa isang espesyal na trabaho. Nakasaad sa kasunduan na hindi siya magrereklamo kahit na mamatay siya habang nasa termino. Noong una, nagpasya siyang umalis na lang kaysa pumayag sa napakasela na kasunduan, ngunit nakumbinsi siya ng tagapanayam sa pamamagitan ng pagsasabi sa kanya na makakakuha siya ng benepisyo sa pagreretiro kung siya ay papayag. Pagkatapos niyang lagdaan ang kasunduan, tinanong niya kung sila ay isang uri ng super lihim na masamang organisasyon o ano, ngunit sinabi ng mga siyentipiko na sila ay isang kagalang-galang na samahan na nagsasagawa ng mga espesyal na eksperimento sa tao para sa ikabubuti ng kanilang komunidad. Pagkatapos ay sinabi nila sa kanya na ang kanyang trabaho ay magbantay ng isang halimaw. Tinatanong niya kung ano ang itsura nito, ngunit sinabi ng nag-i-interview na hindi pa niya ito nakikita mismo. Ang alam lang niya ay kaya nitong pumatay ng kahit sino sa pamamagitan lamang ng pag-iisip. Ang codename nito ay Alpha Omega, at naniniwala sila na sa pagbibigay dito ng modernong edukasyon at pangunahing pagkatao, maaaring mapigilan nila ito na puksain ang lahat ng buhay sa planeta. Sinabi niya sa kanya na mayroon siyang lisensya ng guro, kaya siya ang tamang tao para sa trabaho. Pagkatapos, dinala siya nito sa isang silid sa ilalim ng lupa at sinabi sa kanya na hindi siya maaaring lumampas sa isang partikular na linya, at lahat ng gusto niyang malaman tungkol sa trabaho ay nakasulat sa isang manual. Pagkatapos kunin ang lahat ng kailangan niya, pumasok siya sa silid, binuksan ang malaking tarangkahan ng bodega gamit ang kanyang keycard, at natuklasan niyang nasa isang uri siya ng artipisyal na pasilidad na may natural na hitsurang langit at tanawin sa likuran. Tiningnan niya ang manual para hanapin ang bahay kung saan dapat nakatira ang halimaw na ito. Pagpasok niya, wala siyang nakita kundi isang batang-bata na nakaupo sa sala. Talagang ikinagalit niya ito, at sinabi niyang kalokohan na ikulong ang isang bata sa ganitong lugar. Kinuha niya ito at sinabihan na maglaro ng mga butete o kung ano paman. Ngunit napansin ng bata ang isang anino ng demonyo sa likuran niya at pinatay ito gamit ang kanyang mga kapangyarihan. Sinabi niya sa kanya na ang mga bagay na ito ay sumusugod sa kanya minsan, ngunit hindi niya kailangang mag-alala tungkol doon. Dagdag pa, tungkol sa dumidilim na, kaya kung okay lang sa kanya, gusto niyang maglaro bukas sa halip na ngayon. Nang marinig ang lahat ng ito, kumalma si Asaka, nakipagkamay siya at nagpakilala. Tinanong niya ang pangalan niya, at sinabi niya na tinatawag siyang Alpha Omega dito, at bago siya dumating dito, tinatawag siyang Lord A. Sa sandaling yun, narinig nilang kumukulo ang mga tiyan nila at nagpas siyang pumasok sa loob at kumain ng isang bagay. Napagtanto ni Asaka na kailangan din niyang magluto, ngunit dahil sa hindi siya mahusay magluto, nagluto na lang siya ng instant ramen habang naliligo ang bata. Habang kumakain sila, tinanong niya kung ano ang tawag sa kanya ng kanyang ina, ngunit hindi niya alam kung ano yun. Kaya binigyan niya siya ng pangalan, Yogiri Takato, na talagang nagpasaya sa kanya. Pagkatapos, tinuruan niya itong magpakilala sa pamamagitan ng pagkamay at pagsasabing, ikinagagalak kitang makilala. Sa sandaling ito, nakita natin si Yogiri na ginigising ni Tomochika, na nagsasabi sa kanya na sumadsad sila sa patay na dulo. Nagpasya silang dalawa na kumuha ng ibang ruta at bumalik, ngunit nabangga ng kotse ang isang maliit na dragon sa kanilang pagbalik. Lumabas silang dalawa ng kotse, at inasikaso ni Yogiri ang halimaw bago lumitaw mula sa kung saan ang isang pangkat ng mga dragon at nagsimulang lumipad patungo sa kanila. Inasikaso rin silang lahat ni Yogiri, at pagkatapos, nakilala nila ang isang ginintoang dragon ng kidlat na nagsasabing sila ay nakapasa at nagsimulang lumipad palayo. Ngunit pinigilan siya ni Yogiri at sinabing bumalik at ipaliwanag kung ano ang ibig niyang sabihin, o gagawa din siya ng pest control sa kanya. Ang dragon ay bumalik at nag-transform sa isang batang babae, na nagpapaliwanag na sinusubok niya sila upang makita kung karapat-dapat silang maghanap ng Swordmaster.
Tinanong nila siya kung sino ang Swordmaster na ito, na nagulat sa kanya dahil akala niya nandoon sila para sa pagsubok ng Swordmaster. Sinabi nila sa kanya na papunta sila sa Royal Capital at naligaw. Nagpakilala siya bilang Attila at nag-alok na tulungan sila kung papayag silang makita ang Swordmaster kasama siya. Nang pumayag sila, dinala niya sila sa isang mahiwagang gubat kung saan ang Swordmaster ay nangangalap ng lahat ng aplikante para sa pagsubok. Dito, nakilala nila ang isang matandang lalaki na nagngangalang Or na nagpahayag na kung kalahati ng kanila. Kung hindi sila aalis sa loob ng 10 minuto, lahat sila ay babagsak, na hudyat ng simula ng isang malaking labanan. Ang unang masugatan ay isang sohang palad, kasunod ng iba pa, kabilang ang isang kainahinalang grupo ng mga salamangkero na ipinadala ni Yogiri gamit ang kanyang kakayahan. Sila ay ipinagtatanggol din ng isang matuwid na kabalyero na nagngangalang Rick, na nagawang iligtas ang sohang palad, si Bita, na nasugatan ng malubha. Ang kanyang pangalan ay Lonnie, at siya ay nailigtas salamat sa isang espesyal na bato na tinatawag na Apology Stone, na nagbibigay sa kanya ng mga random na kapangyarihan at gantimpala. Pagkatapos, lahat sila ay pumunta sa susunod na destinasyon ng pagsubok. Ipinapaliwanag din ni Lionel na nakuha niya ang mga batong ito mula kay Elords upang magbayad sa masamang swerte na dinaranas niya. Sabi niya, nakakakuha siya ng bagong mga bato gabi-gabi, at ang mga batong ito ay maaaring gamitin para tumawag ng mga bagay at epekto sa pamamagitan ng isang gacha system. Habang papalapit sila sa kanilang susunod na patutunguhan, ang masamang hangin sa lugar ay nagsisimulang maging mas nakalalason at nagdudulot pa kay Lonnie na samuka sa lupa. Pero napansin ni Moko na biglang nawala ang masamang hangin at nagtaka kung ano ang sanhi nito habang nakikita natin si Yogiri na kakaiba ang ikinikilos. Pagkatapos ay pumunta sila sa isang tore kung saan ipinakita ni Or sa kanila ang isang malaking sagka na may Dark King na nakakulong sa loob, kasama ang dating Swordmaster, na sumaksak ng kanyang espada sa kanilang dalawa habang tinatakan sila sa selyong ito kung saan napakabagal ng daloy ng panahon. Ipinaliwanag ni Or na tungkulin nila bilang dalubhasa sa espada na talunin ng Haring Dilim kapag napalaya na siya. Ngunit pagkatapos ay nagpakita ang isang batang salamangkera at naghagis ng malaking bolang apoy sa Haring Dilim, na sinasabing tatalunin niya ito ng tuluyan, ngunit ang mahika ay basta na lamang natigil sa selyo ng panahon, at napagtanto niya kung gaano siya katanga. Sinabi ni Rick kay Yogiri na ang salamangkera ay nagngangalang Fred Erica, at kaibigan niya ito na nagsabi sa kanya na kumuha ng pagsusulit para sa dalubhasa sa espada. Pagkatapos, sinabi ng mga tagasuri sa lahat na kailangan nilang makarating sa pinakailalim na palapag ng tore habang pagkatalo sa mga halimaw at pagtapos ng iba't ibang gawain para makuha ang 100 puntos na kailangan nila sa loob ng susunod na 24 na oras, at marating din ang ilalim ng tore para pumasa sa pagsubok. Samantala, tinitignan ni Tomochika ang madilim na hari at tinatanong si Yogiri kung maaari niya rin ba itong patayin o hindi. May sinabi si Yogiri sa kanya na labis niyang ikinagulat. Pagkatapos niyang makinig sa kanya, nagpasya silang dalawa na magmadali papunta sa ilalim ng tore at sumama kina Rick at Lionel, at bumaba. Salamat sa lahat ng nauna sa kanila, nakakadaan sila ng hindi gaanong nag-aalala tungkol sa maraming halimaw at bitag, pero nagawa pa rin ni Lionel na mapahamak sa isang bitag ng palaso. Natutulungan siya ng kanyang mga batong panghingi ng tawad gaya ng dati. Nakasalubong pa nila ang isa sa mga kabalyero ng hari na nagngangalang Teresa, na dapat sana'y tauhan ni Or, pero nagrebelde matapos makapatay ng napakaraming tao noong pagsusulit at ngayon ay nagwawala. Nakipaglaban sa kanya si Rick ng ilang sandali, at mukhang magpapakita sila ng isang epikong laban, pero tinapos ito ni Yogiri gamit ang kanyang kakayahan at sinabihan ang lahat na magmadali. Narating nila ang 998 palapag, na naging isang ligtas na lugar na may maraming silid para makapagpahinga ang mga kalahok. Nagpasya silang maghiwa-hiwalay mula dito. Nagpas siyang sumulong si Rick, nagpas siyang magpahinga si Lionel hanggang hating gabi para kumuha ng bagong bato, habang nagpas siyang matulog ng mahimbing sina Tomochika at Yogiri. Sa hating gabi, nakuha ni Lionel ang isang espesyal na kaganapan sa anibersaryo mula sa kanyang gacha system at nagawang ipatawag ang mga Panginoon na tumawag sa kanya sa mundong ito at nagbigay sa kanya ng mga batong pambawi. Sabi niya narito lang siya para tingnan siya at pagkatapos ay umalis, habang sina Yogiri at Tomochika ay natutulog lang sa iisang kama. Kinaumagahan ng magising sila, nakita nila si Moko na halos nakasiksik sa dingding,
at sinabi niya na mayroong isang bagay na nagiging sanhi upang masipsip paitaas ang lahat ng mga espiritu sa tore. Tinulungan siya ni Yogiri sa pamamagitan ng pagpatay sa mekanismo ng pagsipsip at pagkatapos ay sinabi kay Tomochika na maghanda siya, dahil mula sa puntong ito, papatayin niya ang lahat ng walang pagtatangi dahil sila ay nasa isang mapanganib na lugar. Sabi niya ayos lang at napaghandaan na niya ang kanyang sarili at hindi siya nagpapaimbabaw para sisihin siya habang ginagawa niya ito para iligtas siya. Nang marinig ito, si Yogiri ay natutuwa sa kanyang puso, at nahihiya at namumula, sinasabing siya ay gutom at nag-o-order ng pagkain sa kwarto para sa kanilang pananghalian. Sa kabilang banda, nakikita natin ang isang pantas na nagngangalang Ai na nakikipaglaban sa isa pang summoning sage na nagngangalang Roto, na tinalikuran ang kanyang mga tungkulin bilang isang pantas pagkatapos na makarating sa mundong ito, lumikha ng isang komunidad ng Beastkin sa kagubatan, at nagpas siyang mamuhay doon ng payapa. Trabaho ni Ai na puksain ang mga pantas at mga kandidato ng pantas na tumalikod sa kanilang tungkulin. Nagtataglay siya ng kapangyarihang tinatawag na makatarungang mundo, na nagpapahintulot sa kanya na gamitin ng lubusan ang mga kapangyarihang ipinagkaloob sa kanya at sa iba ni Lord. Pinatay niya si Roto, at sinabi ng kanyang punyal na ang susunod niyang puntirya ay ang mga kandidato para sa pantas, sina Yogiri at Tomochika, at inutusan siyang puntahan sila. Sa kanyang paglalakbay, nasundan siya ng isang matabang lalaki, na si Demon pala, na naglalakbay sa kagubatan mula pa noong unang episode kasunod ng mga utos ni Yogiri. Mukhang inalis niya ang kanyang alipin, at ibinunyag niyang tinanggap siya ni Roto, pero ngayong patay na ito, gusto niyang sumunod kay Ai at nagmamakaawang payagan siya maging alipin niya. Pagkatapos nito, tumungo silang dalawa sa kinaroroonan ni Yogiri at nakasalubong ang ginto o dragang nakita na nila dati. Nag-alala si Demon na hindi kayang talunin ni Ai ang dragon dahil ang kakayahan niya ay para lamang sa mga cheat skill na natatanggap ng mga taga-ibang mundo. Pero sinabi niya na kaya niyang pakialaman ang kahit anong natural na pangyayari at gawin itong ayon sa gusto niya. Pero hindi ito uubra kung ang target niya ay may sapat na swerte. Ginawa niya pagkatapos na hindi makalipad ang dragon dahil masyado itong malaki. At bago pa siya makagawa ng kahit ano, isang sumalakay na nagngangalang hedgehog ang lumitaw at pinatay ang dragon gamit ang kanyang matalas na paa. Pagkatapos nito, nawala ulit siya sa malayo habang ang daan papunta sa lumitaw ang tore ng dalubhasang espada para kay Ai. Samantala, naglalakbay sina Yogiri at Tomochika sa halos kalahati ng tore hanggang sa makasalubong nila ang isang lalaking may pilak na buhok na inaakusahan silang nandadaya. Nagpakilala ang lalaki bilang Gloso, ang lumikha ng tore, at sinabi kay Yogiri na nalulungkot siya dahil nilalagpasan nito ang lahat ng kanyang mga patibong sa pamamagitan ng pagpatay sa mga ito gamit ang kanyang kakayahan. Sinabi niya na masyado siyang mapanganib upang pabayaan na lamang. Nagsimula siyang maghanda ng ilang malalaking salamangka habang sinasabi na bibigyan niya sila ng pagpipilian, ngunit dinala ni Yogiri siya sa kabilang mundo, dahil nagmamadali siya. Pagkatapos nito, pumunta sila sa susunod na lugar kung saan nakita nila ang isa pang dominador na ginagamit ang kanyang harem ng mga babae upang labanan ang isa pang sumusubok na nagkataong isa ring kalahating demonyo tulad ni Euphemia. Nagpaalam si Yogiri na dumaan, dahil wala siyang interes makipaglaban, pero sabi ng dominador papayagan lang niya sila kung matatalo nila ang kanyang mga bantay sa labanan na tatluhan. Pumayag si Yogiri at pinabagsak silang lahat gamit ang kanyang kakayahan at nagsimulang maglakad. Pero ito ang ikinagalit ng dominador at sinubukan niyang tumayo para mag-cast ng spell, pero pinatumba siya ni Yogiri kaagad, tinawag siyang sinungaling. Nakita ito ng kalahating demonyong babae at sinabi niyang may hihilingin siya sa kanila at napagdesisyonan nilang pakinggan muna siya. Nagpakilala ang babae bilang Thea at ipinaliwanag na hinahanap niya ang kanyang nakababatang kapatid. Sabi niya, pumunta siya, narito dahil narinig niya na may ilan sa kanyang mga tao na nakakulong dito at ang pagtulong sa kanya ay maaaring mukhang paglaban sa Swordmaster. Sabi ni Yogiri, ginulo na niya ang kanyang tore, kaya malamang hindi siya magugustuhan nito, kaya wala siyang problema sa pagtulong sa kanya. Tinanong niya siya kung mayroon siyang anumang pahiwatig tungkol sa kung nasaan ang kanyang mga tao at sinabi niya na nararamdaman niya ang kanilang presensya at tila sila ay nasa isang lugar sa ilalim ng lupa. Sa mismong sandaling yon, sina Rick, Fred Erica, at Lionel ay pumasok din sa arena, at lumalabas na tumutulong din sina Rick at Fred Erica kay Lionel para makakuha ng mga puntos dahil siya ay talunan.
Pagkatapos noon, silang lahat ay nakarating sa pinakababang palapag kung saan. Inanunsyo ni Eeyore na lahat sila ay pumasa sa pagsubok at sila na ngayon ay mga knight ng hari. Sa mismong sandaling yun, pumasok ang mga maintenance worker ng tore at sinabi sa kanila na ang unang hadlang sa paligid ng Dark King ay nawala na at sa di malamang dahilan, hindi na gumagana ang tore. Ikinagulat ito ni Eeyore at nagtataka kung ano ang nangyari. Ngunit biglang may sumire sa buong tore sa ibabaw nila sa pamamagitan ng isang pagsabog at nagpakilala bilang isang high-class na demonyo kasama ang isa pa sa kanyang uri. Mukhang ang layunin nila ay buhayin ng Dark King at naghanda silang labanan si Eeyore at ang kanyang mga knight. Mukhang may kakayahan ng demonyo na patayin ang mga tao sa paligid niya habang ang isa naman ay tila maging napakahusay sa mahika dahil hinaharang niya ang mahika ng apoy ni Fred Erica gamit ang kanyang mga kamay at pagkatapos ay ginagawa niyang biskwit ang kanyang staff kasama ang kanyang braso at tinikman ito, na sinasabing napakatamis. Nagtataka si Fred Erica kung siya ba ngayon ay magiging isang pulang buhok na Imperatress ng dagat, ngunit mabilis niyang naalala na isa lamang siyang pansamantalang karakter para sa maliit na yugtong ito. Nakita ang lahat ng ito. Nagpasya si Lionel na gamitin ang kanyang natitirang limitadong edisyon na Gotcha Roll at ginamit ang lahat ng kanyang mga bato ng paghingi ng tawad upang tumawag ng isang uri ng himala na makakatulong sa kanila na harapin ang mga demonyo. Ngunit sa huli ay tinawag niya ang mga Panginoon mula sa nakaraan, na ikinatakot niya. Tinanong niya ito kung mawawala ulit siya, ngunit sinabi nito na ito ay sa panahong ibibigay niya ang kanyang hiling na asikasuhin ang lahat. Pagkatapos ay lumakad siya papunta sa mga demonyo at sa pagtataka ng lahat, yumukod silang pareho sa harapan niya, na nagpapakita na siya pala ang asawa ng madilim na hari. Matagal na niyang tinatawag at ginagamit ang mga bayani para palayain ang kanyang asawa mula sa pagkakatali, ngunit palagi siyang nabibigo dahil sa Swordmaster. Pero dahil sa soang palad na basurang ito na si Lionel, nagawa niyang alisin ang mga hadlang sa pagkakataong ito. Tinanong ni Lionel kung nagsisinungaling siya tungkol sa pag-aasikaso sa lahat at pagbibigay sa kanyang hiling, at sinabi niya na hindi siya nagsinungaling at aalagaan niya silang lahat sa pamamagitan ng pagwasak sa buong sangkatauhan, kaya wala nang dapat alalahanin. Samantala, nagpas siyang bumaba sa ilalim ng lupa si Yogiri, Tomochika, at Thea para hanapin ang kanyang mga kababayan, at salamat sa kapangyarihan ni Yogiri, nagawa nilang sirain ang harang ng space-time na nagtatago sa palapag sa ilalim ng lupa. Napansin din ni Tomochika ang ilang mabilis na robot na dumadaan sa kanila na may mga talam, ngunit nagpasya silang baliwalain yun at mag-focus sa silid sa ilalim ng lupa na nasa harapan nila. Pagpasok nila, nakita nilang puno ang silid ng mga tangke ng likido, kung saan ginagamit ang mga kababayan ni Thea bilang mga test subject para sa nakapangingilabot na eksperimento, at ginagamit ang kanilang mahika para suportahan ang harang sa paligid ng Dark King. Nagpasya si Thea na wakasan ang kanilang paghihirap sa kanyang sariling mga kamay, at pagkatapos ay nanumpa na kukuha ng paghihiganti sa dalubhasa sa espada. Gayunpaman, bumalik silang lahat para makita kung ano ang nangyayari. Sa kabilang banda, nakikita natin si Lionel na sinusubukang antalahin ang mga Panginoon para bigyan ng pagkakataon ang banal na espada na patayin siya. Habang ginagawa yun, pinapaamin niya sa mga Panginoon na hinihintay niyang maalis ang lahat ng uri ng hadlang sa kanyang landas, kabilang na ang lumikha ng tore, si AAA, dahil kaya niyang ibalik agad ang harang. Dagdag pa, nag-aalala rin siya tungkol sa tagapuksa ng Panginoon na biglang namatay noong pagsusulit, at ngayon kaya na niyang sirain ang harang para palayain ang kanyang asawa. Sa gayon, winasak niya ang puso ng harang at pinalaya ang hari at ang haring madilim mula sa kanilang selyo ng oras. Pero sa gulat ng lahat, basta na lang nahulog ang haring madilim sa ilog kasama ang kanyang mga patay at inanod. Naitanong kaya nila kung paano nangyari ito habang natutuklasan natin na gawa ito ni Yoguri, at aksidente niyang napatay ang haring madilim bilang tugon sa matinding miasma sa lugar na sana'y makapaminsala sa kanya. Sa mismong sandaling yon, sinamantala ni Ada ang kaguluhan, tinaga ang bantay espada at nakaganti. Labis itong ikinagulat ni Rick at ng iba pa, na nagtatanong kung kaaway ba siya. Samantala, lumitaw din sa lugar ng labanan ang mabilis na robot na si Hedgehog, pinatay ang mga Panginoon, at tumakas. Ang dalawang demonyong nagpasimula. Ang lahat ng ito, pagalingin siya ng lubusan at tipunin ang kanilang puwersa para salakayin ang mga tao para ipaghiganti ang pagkamatay ng kanilang hari, pero basta na lang silang pinuksa ni Yoguri gamit ang kanyang kakayahan at sinabi sa kanila na ayaw niya ng gulo.
Dahil dito, nawala sa katinoan ang mga lords at nagsimulang magpakawala ng mga kakayahan sa lahat ng direksyon. Tinanong ni Tomochika si Yoguri kung may gagawin ba siya tungkol dito, pero sabi niya wala namang ginagawa sa kanya ang mga lords, kaya wala siyang dahilan para labanan ito. Sa kabilang banda, nakita natin si AI na hinihila si Damon papunta sa tore habang iniiwasan ang lahat ng padalos-dalos na atake gamit ang kanyang kakaibang kakayahan. Pagdating niya doon, ginamit niya ang kanyang kasanayan sa pagkilatis para sabihin kay Rick na kaya niyang pabagsakin ang mga Panginoon gamit ang kanyang espada na ginagawa nga niya. Pagkatapos ay bumaling siya kay Yoguri at Tomochika para alamin kung anong pakay nila bago sila labanan. Ginagamit niya ang kanyang mata kay Yoguri para tingnan ang kanyang stats, pero ipinapakita nito sa kanya ang katapusan ng lahat ng bagay sa loob niya. Dahil dito'y kinakabahan siya, at nagpasya siyang ilayo siya doon bago ibigay si Damon kay Yoguri. Nagtataka si Yoguri kung ano ang ibig niyang sabihin, pero bumaling siya kay Damon at tinanong kung paano niya natanggal ang kanyang kwelyo. Sabi niya hindi niya raw itinakda ang epekto nito. Si Rick ay patuloy na nagpapaumanhin sa panloloko sa kanila, at pagkatapos noon, kinausap niya sila tungkol kay Theodosia at kung ano ang ginawa nila ni Yoguri. Hinihiling niya sa kanya na tingnan ang natagpuan nila sa basement. At kung magdesisyon siyang labanan sila, tutulungan niya si Ada. Tinanong siya ni Rick kung ano ang magagawa niya sa kanyang maliit na patpat, ngunit pinigilan siya ng hari at sinabing si Yoguri ang nagpabagsak sa madilim na hari at sa lahat ng demonyo sa paligid nila, na talagang ikinagulat ni Rick. Humingi siya ng paumanhin sa kanyang hindi magandang pag-uugali, at pagkatapos noon, nagpasya silang maghiwalay. Si Rick, Fred Erica, Lionel, at ang hari ay pumunta sa maharlikang kabisera, habang si Yoguri at Tomochika ay nagpasyang pumunta rin doon ng mag-isa. Ibinunyag ni Thea ang pangalan ng kanyang nakababatang kapatid, na lumalabas na Euphemia, at sinabi ni Yoguri at Tomochika sa kanya na narinig nila ang pangalang yun habang naglalakad sa isang lungsod sa kanilang daan at sinabi sa kanya ang mga ruta na kanilang dinaanan noon. Paalis. Binigyan din sila ni Eric ng 2 kwintas na may sagisag ng maharlika at sinabi na ipakita nila ang mga alahas na ito sa mga bantay sa kabisera kung kailangan nila ng tulong mula sa kanya. Sa gayon, sinimula ni Yoguri at Tomochika ang kanilang paglalakbay patungo sa kabisera habang iniwan si Damon sa kanyang sariling kakayahan, ngunit sa kasamaang palad para sa kanya, nilapitan siya ng isa sa mga demonyong sumalakay sa tore, na nagsabi sa kanya na sumama sa kanya. Habang nangyayari ang lahat ng ito, nakikita natin si Shien na sumisipsip ng matamis na tsaa habang binibigyan siya ng kanyang kabalyero ng mga ulat tungkol kay AI at Yoguri. Sinabi niya na hindi siya dapat makialam sa mga kandidato ng pantas at nagpa siya na magpatawag ng isang tao mula sa mundo ni Yoguri upang magtanong tungkol sa kanya. Ang lalaking tinawag ay lumalabas na isa sa mga siyentipikong Hapones na nagmamasid sa kanya. Nang malaman niyang siya ang dahilan kung bakit nawala si Alpha Omega sa kanilang mundo, tinawag niya itong tagapagligtas at pinasalamatan. Ngunit napansin niya ang babala sa kanyang aparato, na nagsasabing siya ay isang mababang empleyado at hindi pinahihintulutang lumapit kay Alpha Omega, at nagpakamatay siya sa harap ng pantas na naging parang malambot na pizza. Sa kabilang panig ng mapa, kung saan inatake ng dragon ang boss, nakita natin si Ayaka na biglang nagkamalay dahil binuhay siyang muli ng isang AI na parang sentient ChatGPT. Sinabi ng AI sa kanya na kailangan niyang kumuha ng maraming sustansya para simulan ang kanyang paggaling, o kung hindi, mamamatay siya sa loob ng 30 minuto. Napagpasyahan ni Ayaka na kumain ng masarap na sirang dragon, at pag-usapan pa natin yan sa mga komento. Samantala, dumating sina Yoguri at Tomochika sa kabisera ng kaharian at pinatigil sila ng mga kawal ng kaharian na nag-uutos na bumaba sila sa kanilang sasakyan at ipakita ang kanilang mga ID. Ipinaliwanag nila na nakuha nila ang sasakyan mula sa mayor ng Hanabusa City at na sila ay mga kandidato para sa pagiging pantas dito para sa pagsubok, ngunit iniskan sila ng gwardya gamit ang isang kagamitan, ngunit ipinakita ni Yoguri sa kanila ang kwintas na bigay ni Rick sa kanya, na nagdulot para silang lahat ay lumuhad. Ipinaliwanag nila na ito ay tanda ng maharlikang pamilya at binigyan sila ng pahintulot na makapasok sa lungsod. Sa sandaling ito, dumating ang bunsong prinsipe, si David, at nag-utos na ipakita nila ang kanilang mga espada bilang mga kabalyero ng hari. Napapayag si Tomochika sa hamon niya sa isang laban nang hindi nila naipakita sa kanya ang anumang espada.
Sa laban, ipinamalas niya ang martial arts ng kanyang pamilya at nagdulot siya ng kaginhawaan sa mga susunod na henerasyon ni David mula sa hirap ng panganganak, tinamaan ang kanyang pinakamahalagang bahagi. Si David ay nagbago at naging isang maginoo, inalok silang maglibot sa lungsod at ipinaliwanag kung paano ginawa ang mga pader ng lungsod libu-libong taon na ang nakalipas ni Aga, ang dakilang pantas, ang siya ring lumikha ng toreng iyon. Sinabi rin niya sa kanila na ang maharlikang kapital ay itinayo sa isang underground na harang na nagtatago sa isang masamang pinuno, tulad ng tore ng banal na espada, na ikinagulat ni Yog-Uri at Tomochika, dahil hindi nila inaasahang may higit pa sa isang masamang pinuno. Pagkatapos nito, tinanong ni Yog-Uri si Tomochika kung dapat ba nilang patawarin ang kanilang mga kaklase o maghayganti sa kanila. At nagpa siya si Tomochika na makipagkita muna sa kanila at tingnan kung ano ang kanilang magiging ugali. Gayunpaman, sumama sila sa kanilang mga kaklase sa palasyo kung saan nila nakilala ang hari. Ang tatlong masama mula sa klase, nakilala ngayon bilang ang tatlong masamang pinuno, ay nagpas siyang magpakita ng kanilang kapangyarihan sa pamamagitan ng pagbubunyag na ang isa sa kanila ay may kakayahang pigilan ang oras habang papalapit sa hari at kumikilos ng hindi magalang sa kanya. Ngunit pinutol ng hari ang kanyang mga daliri, at ipinapakita na ang kanilang mga kapangyarihan ay labis na hamina kung susubukan nilang labanan ang sinuman na may kaugnayan sa pamilya ng hari at na sila ay binigyan ng proteksyon ng mga pantas. Pagkatapos, siya ay umupo sa kanyang trono at sinabi na upang maging mga pantas, kailangan nilang makamit ang isang malaking gawa sa loob ng isang buwan o silang lahat ay mabibigo. Pagkatapos nito, ang hari ay lumayo at opisyal na inanunsyo ni Tomochika at Yog-Uri ang kanilang presensya. Nag-usap silang lahat at sa kalaunan ay pumayag sina Yog-Uri at Tomochika na sumali sa kanila nang walang anumang karahasan. Gumawa sila ng isang kwento na si Yog-Uri ay nagkaroon ng isang agarang kasanayan sa pagpatay ng insekto at si Tomochika ay nagkaroon ng isang espesyal na kasanayan sa paglikha ng kalasag na gumagana lamang sa kanya. At dahil sa mga kasanayang ito, nagawa nilang takasan ang dragon. Sabi ng class leader, sa tingin pa rin niya tama ang ginawa nilang iwan sila bilang pain, dahil ang mas mahalaga ay ang kaligtasan ng nakararami. Pagkatapos nito, nag-isip na silang lahat ng paraan para mapasa ang pagsubok ng mga sage at sa huli humingi sila ng tulong sa pamilya ng hari, na nagmungkahi na bumaba sila sa lihim na kulungan sa ilalim ng lupa at talunin ng Dark Lord bilang kanilang magiging ambag. Dahil dito, bumuo silang lahat ng grupo at nagtungo sa ilalim ng lupa, pinamunuan nina David at Rick, na nakarating din kalaunan sa kabisera ng hari kasama ang hari. Habang abala si Tomochika sa kanyang ginagawa sa lihim na kulungan sa ilalim ng lupa, sumali si Yog-Uri sa grupo ng mga talunan sa kanilang klase, kasama si dalawa pang lalaki, isa na may kakayahang magluto at isa pa na may kakayahang basahin ang kahit anong malapit. Di nagtagal, sumali sa kanila ang isa pang lalaki na nagngangalang Sihi, na may kakayahang tinatawag na Panginoon ng Kamatayan, na halos katulad ng kakayahan ni Yog-Uri na agad patayin ang kanyang target, pero mas mahina ito kumpara sa kapangyarihan ni Yog-Uri. Naupo ang lalaki sa harap ni Yog-Uri at nagpahayag na kasama siya sa kulto, isa pang organisasyon na itinuturing siyang Panginoon ng Kamatayan. Siya rin ang tumatawag sa kanya na Panginoong Akashi. Sinabi ng lalaki na pinagmamasdan niya ito gamit ang kanyang mekanikal na mata, ngunit huminto ito sa paggana mula nang dumating sila sa mundong ito. Pagkatapos, umalis siya at sinabing ikalulugod niyang paglingkuran ito kung kailanganin niya ang kanyang tulong. Pagkatapos nito, kinontak din ng dalawang especially iya si Yog-Uri at Tomochika at humingi ng tawad sa panloloko nila sa kanya sa loob ng mahabang panahon. Sinabi ni Yog-Uri na ayos lang sa kanya basta huwag silang magdulot ng gulo at hinayaan silang mag-focus sa kanilang kaligtasan sa bagong mundong ito. Sinabi niya na gusto niyang makilala ang pantas na si Xian dahil baka may alam siyang paraan para makabalik sa kanilang mundo. Habang nangyayari ang lahat ng ito, nalaman natin na nagawang makita ni Euphemia ang bagong katawan ni Leon at nagpas siyang paglingkuran nito. Tinawag ng bagong katawan ang kanyang sarili na Riley at isinama si Euphemia sa paglalakbay upang hanapin ang lalaking nagngangalang Yog-Uri. Bukod pa rito, pumunta si Xian kay Sai sa mundo ng pantas at nalaman na mayroon siyang PTSD pagkatapos tingnan si Yog-Uri. Nag-aalala siya at sinabi niyang kailangan niyang kumuha ng mas maraming impormasyon tungkol sa kung ano talaga siya at nagpa siya siyang makipagkita sa mga kaklase niya. Kasabay nito,
Ang general ng demonyo ay nakipagtulungan kay Demon dahil alam niya ang tungkol kay Yoguri at dinala siya sa kapital ng kaharian upang tanggalin ang selyo ng nakababatang kapatid na babae ng yumaong madilim na hari na naninirahan sa ilalim ng kapital ng kaharian. Pagpasok nila sa lungsod, pumunta sila sa isang bar at sinubukang kumuha ng impormasyon kung paano makapasok sa underground dungeon. Ngunit nakita nila doon ang tatlong masasamang hanggal at sinabi ni Demon na dapat niyang iwasang matagpuan ang mga ito dahil magiging abala yon para sa kanya. Biglang lumipad si Ayaka sa bar at sinimulang bugbugin ang isa sa mga hanggal hanggang sa maging parang katas na siya ng kamatis. Sinasabi niya sa iba na bumalik sila at sabihin sa lahat na hindi niya sila mapapatawad at maghihiganti siya sa harap nila dahil iniwan nila siya bilang pain. Dahil nakikita ito, nag-aalala rin talaga si Demon. Pero bigla, nagpakita si Shion sa kanila at tinanong si Demon tungkol kay Yoguri. Sabi niya na wala siyang masyadong alam tungkol sa kanya, pero nakakuha siya ng impormasyon mula sa kanya tungkol sa sikretong pasukan ng piitan. Sabi ni Shion na magiging interesante na panoorin kung anong gagawin nila at saka bumalik sa kanyang mundo ng mga pantas. Doon sa gabi, habang nakikipag-usap sa kanyang katulong, nagkaroon siya ng di inaasahang bisita na si Haruto pala na analyzer mula sa pantas. Mga kandidato, sinabi ni Shion sa kanya na natuntun niya ang kanyang silid gamit ang kanyang husay sa paglutas ng problema, at pagkatapos ay hiniling niya sa kanya na palawigin ang deadline para sa kanilang pagsusulit. Sinabi ni Shion na pag-iisipan niya ito kapalit ng pag-aalaga niya kay Yoguri, na ikinangiti niya at pumayag. Pagkatapos noon, bumalik si Haruto at umupa ng isang asasin na may kapangyarihan ng mga pantas at espiritu at inutusan siyang patayin si Yoguri. Sa kabilang banda, ang ibang mga kandidato sa pagkapantas ay nag-aalala para sa kanilang buhay, natatakot na baka habulin sila ni Aoi. Isa sa mga kandidatong ito, isang babaeng nagngangalang Ryuna, na may kakayahang palakasin ang kanyang kapangyarihan, ay natagpuan si Aoi at sinubukang atakihin siya mula sa malayo gamit ang mabilis na mga bato. Pero hinarang sila ni Aoi na parang wala lang at sinimulan siyang labanan. Lubusan niyang tinalo si Ryuna, pati ang kanyang kalooban, pero sinabi ni Ryuna na hindi siya nasa buong lakas dahil sa isang nakakainis na kakayahan na sumusupil na pinaganya ng hari sa buong kabisera. Nang marinig ito, pinayagan ni Aoi si Ryuna na magpagaling at saka lumipad para sunugin ang palasyo ng hari. Pagkatapos niya itong gawin, bumalik siya para labanan si Ryuna sa buong lakas nito at muli siyang tinalo. Kinabukasan, nakipaglaban siya sa talunang kusiniro na kahit papaano ay nagawa siyang pahirapan, at saka ginamit ang kanyang pagiging chef para labanan siya gamit ang isang kutsilyo sa kusina at isang teknik na anino. Sinasabing ito ay isang pangunahing kasanayan para sa isang chef dahil madalas nilang kailangan ng maraming kamay para mapatakbo ang kusina. Pero kahit pagkatapos noon, nauwi pa rin si Aoi sa pagsunog sa kanya gamit ang kanyang apoy ng dragon. Samantala, nalaman natin na ang lalaking nagbabasa ay may kakayahang makita ang hinaharap, na kusang isinusulat sa kanyang notebook sa sandaling gumawa siya ng desisyon. Habang nangyayari ang lahat ng ito, bumaba sina Dane at Lut sa piitan sa ilalim ng lupa at natuklasan na nagawa ng kapatid na babae ng madilim na hari na sirain ang selyo ng mag-isa. Ngunit nagpasya siyang manatili doon para hindi magalit ang kanyang kapatid. Mayroon siyang matinding paghanga sa kanyang kapatid at mahal na mahal niya ito kaya mabait siya kay Lut at Dane noong sila ay dalhin ang susi ng kanyang kapatid. Ngunit nang sabihin ni Lut sa kanya na patay na ang kanyang kapatid at kung sino ang gumawa nito, nagalit talaga siya. Hinawakan niya ang mga braso nito at sinabing bubuhayin niya ang kanyang kapatid, tapos sinimulan niyang lamunin ang lahat sa paligid niya gamit ang kanyang mahika. Sa kabilang banda, nakita natin si Sean na dumating sa dining hall para makipagkita sa mga kandidato sa pagiging sage. Pagkatapos makuha ni Haruto ang ekstensyon mula sa kanya, sinabi niya sa lahat na hindi siya masaya sa nangyayari sa pagsusulit sa pagiging sage at sa tingin niya ay masyadong madali. Kaya, gusto niyang maglaban-laban silang lahat hanggang isa na lang ang matira, at ang taong iyon ang magiging tanging sage. Ito ang simula ng Battle Royale. Ang lalaki na may Lord of Death, ang kakayahan ay sinusubukang gamitin ito sa kanya, ngunit sinasabi niya na hindi ito gumagana sa kanya dahil nagpapagaling lamang siya ng tuluyan sa pamamagitan ng pagtaas ng antas, pagkatapos ay pinapatumba siya sa pamamagitan ng isang pitik ng daliri. Samantala, si Yogiri ay nagpapahinga sa labas at napansin si David na naglalakad ng tulog na parang nasa ilalim ng isang uri ng mahika, pinapanood siyang tumalon sa isang bangin.
Sinusubukan niya siyang tulungan at nauwi sa pagkahulog kasama niya sa ilalim ng lupa. Ang kapatid na babae ng madilim na hari, na nagngangalang Mana, ay nagiging likidong anyo niya, si Mauna, at nagsisimulang sakupin ang lahat ng nakikita habang umaagos siya palabas ng maharlikang kapital ng may napakalaking puwersa. Habang nahuhulog, nailigtas ni Yogiri ang kanyang sarili at, si David, sa pamamagitan ng kanyang kakayahan, ay nagpahinto sa momentum ng mga kalaban, at pagkatapos ay nakilala niya si Dane, na tumatakbo rin para sa kanyang buhay mula kay Mana. Silang lahat ay sumakay sa isang elevator na nagdala sa kanila pataas. Pagkarating doon, pinuntahan ni Yogiri si Tomochika para alamin ang nangyayari. Sinabi niya sa kanya ang tungkol sa Battle Royale, at sila ay napalaban sa isang grupo ng kanilang mga kaklase. Samantala, naisip ni Aoi na magandang araw para maghiganti, at sumali rin sa Battle Royale. Nakalaban niya ang isang babae na kayang magpatawag ng iba't ibang uri ng modernong armas. Nang nagsisimula na siyang matalo, nagpatawag siya ng nok na parang talunan, at ibinagsak ito kay Aoi. Winasak ng pagsabog ang lahat sa paligid, at inabot si Yogiri at ang iba pa sa bugso nito. Ngunit, niligtas silang lahat ni Yogiri sa pamamagitan ng pagpatay sa mga batas ng pisika, dahil wala lang. Nakaligtas si Aoi sa pagsabog sa pamamagitan ng pagtalikod sa kanyang anyong tao, at tuluyang nagbagong anyo sa kanyang anyong dragon. Nang gumaling na siya, nagpa siyang siguraduhing wala ng buhay ang iba, at natagpuan niya si Yogiri at ang iba pa na buhay sa gitna ng isang nagliliyab na lugar. Nagsimulang magsalita ang control chip sa kanyang isipan, at lumalabas na isang teknolohiya mula sa hinaharap na ginawa mismo upang kontrahin ang kakayahan ni Yogiri na agad-agad na pagpatay sa pamamagitan ng hindi pagpapadetect sa kanya. Gumana ito sa isang banda, ngunit pinatay lang ni Yogiri. Natarante rin si Aoi nang makita niya ang higanteng dragon na papalapit sa kanila. Pagkatapos noon, dumating si Shien sa harapan nila at sinabi niyang gusto niyang makausap si Yogiri, dahil narinig niyang balak siyang burahin. Sa sandaling yun, ginamit ni Yogiri ang kanyang kakayahan at inatake ang isa sa mga bukong-bukom niya, at pagkatapos ay isa-isa niyang sinira ang mga daliri niya, ipinapakita sa kanya kung sino ang mas makapangyarihan. Tinanong niya ito tungkol sa mga paraan para makabalik sa kanilang dating mundo. Ngunit nag-teleport lang ito sa kanyang sariling kaharian ng pantas at sinubukang pagalingin ang sarili. Nabigo ang lahat ng kanyang pagtatangka, na ikinabahala niya. Pagkatapos, sinimulan ni Yogiri na sirain ang iba pang parte ng kanyang katawan, at sinimulan pa niyang atakihin ang kanyang minamahal na katulong, si Thea. Dahil dito, sumuko siya. Bumalik siya sa kanya, at ipinaliwanag na mayroong walang paraan para makabalik sila, dahil ang koneksyon sa pagitan ng kanilang mga mundo ay hamina na. Pagkarinig nito, tinanong ni Yogiri sa kanya ang mga kinalalagyan ng kanilang dating mundo, at pati na rin ang mga paraan para makakalap ng sapat na mana. Inilabas niya ang bato ng pilosopo mula sa kanyang dibdib, at sinabi na ito ang pinagmumula ng immortalidad para sa mga pantas, at dapat na sapat na para palakasin ang kanilang paglalakbay kung makakolekta sila ng sapat na dami nito. Lahat ng mga pantas ay may mga batong ito, pero nawawala ang kapangyarihan ng bato kapag namatay ang pantas. Pagkarinig nito, nagpa siya si Yogiri na palayain siya, at bumalik sa maharlikang palasyo kasama si Tomochika, Dane, at ang dalawang especially Iya. Pati si Prinsipe David. Pagkaalis nila, biglang lumitaw si Mana sa harap ni Sean, hinuli siya gamit ang kanyang kapangyarihan, at isinama siya sa kanyang sarili habang tinatawag siyang isang kaawa-awang talunan. Sinabi ni Session sa kanya na tandaan ang pangalan ng taong papatay sa kanya. Tinutukoy si Yogiri, bago siya lubusang mawala. Samantala, pumasok si Yogiri at ang iba pa sa kastilyo at natagpuan ng arsobispo na nagbubulalas tungkol sa pagsisimula ng kanyang batas at kanyang panahon, at masaya na nagising si Mana. Ngunit pinatahimik siya ni Yogiri gamit ang kanyang kakayahan dahil masyado siyang nakakainis. Sa mismong sandaling yun, lumitaw si Mana sa harapan nila at sinabing sisirain din niya sila, ngunit pinatahimik siya ni Yogiri habang tinapos ang laban sa huling boss sa isang segundo. Ngayong nailigtas na ang kaharian, lumipad si David palabas ng kastilyo sa isang barko kasama ang dalawang especially Iya, habang sumusunod si Yogiri sa likod, nakakapit kay Tomochika na dumadagdag pababa na parang isang babaeng paniki. Pagkalabas, napansin nilang tumakas na naman si Dane, at sabi ni Yogiri ay ayos lang dahil hindi rin naman niya gusto makita ang mukha nito.
Sabi niya pagkatapos ay hahanapin na niya ang iba pang bato ng pilosopo, para makabalik na sila ni Tomochika sa mundo nila, at maghihiwalay na sila sa iba. Pumayag ang dalawang especially Iya na maghiwalay rin ng landas, at nagpa siya na sumama kay David. Kasabay nito, may ilang dayuhan na dumating sa kabisera para makita ang pagkawasak ni Mana at hanapin si Haruto na sugatan sa gitna ng kaguluhan. Nagpa siya silang isama siya at lumipad palayo. Habang nangyayari ang lahat ng ito sa maharlikang lungsod, nakita natin si Theodosia, na nakatagpo muli ang kanyang kapatid habang inililigtas ang ilan sa kanyang mga tao mula sa mga nagbebenta ng alipin. Doon, sumama siya sa kanyang kapatid at kay Rizli at nagsimulang maglakbay patungo sa maharlikang lungsod dahil gusto ng batang babaeng kulay rosas ang buhok na makita si Yogiri, at dumating sila sa tamang oras para makita si Yogiri at Tomochika na nagdedesisyong umalis at hanapin ang iba pang mga bato ng pilosopo. Pagkakita sa kanila, tumalon si Rizli at niyakap si Yogiri, sinasabing gusto niya itong pakasalan habang inaalok sa kanya ang kanyang bato ng pilosopo. Nagtataka si Yogiri kung ano yon, at ikinukwento ni Theodosia sa kanya kung paano nahuhumaling si Rizli sa kanya dahil nalaman niya ang tungkol sa kanya mula sa kanyang nakaraang sarili pagkatapos magising. Pagkatapos noon, sumakay silang lahat sa karawahe ni Rizli at umalis patungo sa kanilang susunod na patutunguhan. Samantala, nagpa siya si Yogiri na umidlip. Pagkatapos ay nakita natin ang reyna na nagmamasid sa kabisera mula sa isang tore, nagtataka kung paano madaling matatalo ni Yogiri ang Mana. Napagpasyahan niyang masyadong mapanganib na hayaan ang isang tulad ni Yogiri na gumalagala sa mundo at sinimulan siyang subaybayan. At sa gayon, nagtatapos ang unang season.